Tunay na labanan, balitang boxing, pag-uusapan. Dahil sa kakaibang lakas ng kanyang suntok, kung saan bulagta at diretsyo tulog ang mga tinatamaan. Napabalita ang isang Pinoy boxer na gumamit ng anting-anting. Ang tinutukoy natin, walang iba kundi ang delubyo ng Mindanao, si Ray Megrino, tahimik, simple at walang kaangas-angas. Pero sa ring, isa siyang halimaw. Madalas minamaliit dahil sa kanyang payat na pangangatawan at tangkad na 5 talampakan at 6 na pulgada lang. Pero pag sumalang na sa bakbakan, siguradong magugulat pati ang mga fans kung saan nanggaling ang lakas nito na parang tinamaan ng shotgun ang mga kalaban. Matapos ang 2 sunod na impressive knockouts dito sa Pilipinas, nabigyan ng malaking break si Megrino. Isang title shot para sa WBC International Flyweight title. Dumayo sa Thailand si Megrino para harapin ang kinatatakutang world champion, si Pongsaklek Wonjongkam, isang WBC champion na may 84 na panalo, 46 na knockout at nagmula pa ito sa 55 sunod-sunod na panalo. Pinakamahabang reigning WBC champion sa kasaysayan. Kaya't akala ng mga fans, easy fight lang ang Pinoy at pampataba lang sa record ng kanilang pambato. Ngunit nagimbal ang buong Thailand, hindi nila inasahan ang mangyayari. Round 3 pa lang, boom! 2 beses pinabagsak ni Megrino ang world champion at sa harap mismo ng mga Thai fans na agaw ng Pinoy ang corona. Pinag-uusapan na ito ng buong Thailand. At mula noon, kumalat ang bulong-bulungan, may agimat daw si Megrino. Pero teka lang, hindi pa dyan nagtatapos ang delubyo. Pagkalipas lang ng 2 buwan, sumugod naman ang kampo ni Megrino papuntang Japan. Kalaban, ang undefeated MMA superstar, Kenji Kubo. Mayabang, maangas, walang kinatatakutan. Nagbanta pa sa media, papatayin ko si Megrino sa aming paghaharap. Pero sa mismong Korakuen Hall sa Tokyo, Japan. Paano siya pinatahimik ng ating Pinoy na si Megrino? Round 1, agresibo si Kubo. Gigil, gusto kaagad patunayan ang kanyang pagbabanta. Pero isang matulis na suntok ni Megrino, bagsak agad si Kubo. Pero di binilangan ng referee, tuloy ang laban. Round 2, palakpakan ang mga Hapon sa bawat tira ni Kubo na para bang inaabangan nila ang pagbagsak ng Pinoy. Pero si Megrino, kalma lang, tahimik na nag-aabang ng tamang oras kung paano tapusin ang laban.
At sa round 3, dito na ginulantang ni Megrino ang Japan mula sa mabilis na kombinasyon ni Megrino. Bagsak ulit si Kubo, ngunit nakatayo pa ito at nagpakita ng tapang. Pero mula sa malakidlat na kanan ni Megrino, tulog ang hapon, wala na itong malay bago pa man bumagsak sa lona. Technical knockout win para kay Ray Megrino. At dahil dito, pinag-uusapan ang misteryo na nagtatago sa maliit na katawan ni Megrino at binalitang gumamit ito ng anting-anting. Sa inyong palagay, may anting-anting kaya si Megrino? Pag-usapan na lang natin yan sa baba at ibahagi na lang dito kung mayroon kayong kwento tungkol sa agimat o anting-anting.